mga kababayan, syempre, kilala nyo naman po si Rodante Marcoleta. Hindi naman ho yan papayag kapag hindi siya sumagot at hindi niya sinagot itong si Miko Clavano ho na assistant ombudsman po, mga bossing. Kilala nyo naman si Marcoleta. At alam nyo kung saan lagi yan pumupunta para magsumbong. Eh syempre, wala pong iba kung hindi sa Net25. Oh. Service. Ayan. Na pati yung Ayan. Babanatan niya dito si Miko Clavano. Game, boss. sa contribution din, ha. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Para sana Sir, kaso magkano yun? 75 million ang total, at tapos ang makikita ng mamamayang Pilipino yung connection mo kay pangalan nito kay Mike Defensor. O di ba? Tapos makikita ng mamamayang Pilipino yung connection from Defensor to Gutesa to you as a senator. O di po ba, sir? Hindi kaya, uulitin ko, hindi kaya na yung paglabas ni Gutesa, pagpilit mo pagpasok sa Senado, kahit balubaluktot ang mga sinasabi ni Gutesa, ay isa yon sa pabor na hinihingi ni Mike Defensor. O pagbawi ng utang na loob, dahil nga po, 75 million ang bigay namin sa iyo, yung contribution namin sa iyo, tapos ganito, hindi mo man lang kami matulungan. Yung sinasabi namin na tao na makakatulong para sa flood control na si Gutesa, ayaw mo. Kaya napilitan yung mama. Di po ba, sir? Sige, paliwanag mo. maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television. Ayaw palang nagpapa-interview ni Boss Marcoleta yung mga ombudsman, Na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa... Ito yung sabi uulitin ko yung sinabi ni Miko Clavano kanina lang merong mga acts o mga sangay na kahit hindi government fund ay papasok sa plunder. Basta kailangan yung cap is 50 million. Yung sa inyo 75 million, di ba? Ayun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi naman private pera funds ng naman gobyerno yun. yan. Tapos Kaya na yung isa sa tuto, hindi naman pera ng gobyerno yan. Ipinaliwanag din ni Miko Clavano doon na kahit hindi pera ng gobyerno, kahit yung regular na araw, regular na panahon, regular na oras, simpleng araw, ikaw ay tumanggap ng regalo, lalo na't worth 75 million, pasok sa plunder, sir. Sabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo. Na kapag may pangako, may ganyan, yan po pala ay plunder. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, Ang Ano sa tingin ninyo? Ngayon na nangyayari, yung mga nakarang ginawa nila ni Marcoleta or Gutesa at nitong si Mike Defensor. Kayo na lang ho ang magsabi, mga kababayan, kung hindi ba pag-rest back o hindi ba pagbibigay pabor yun para doon sa mga tao na nagbigay sa kanya ng donasyon. Yun yung iniiwasan mo sabi, di ba, mga kababayan? At ano na naman yan? Simpleng-simple lang pong ipaliwanag yan, mga bossing, at simpleng-simple lang intindihin. Kapag ka nabigyan mo ng pabor yan, malamang sa alamang ay hihingi yan ng kapalit o pabalik sa kanya. Pagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito establish mo yun. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon meron. Kahit walang verbal na pangako, bawal pa din, Rodante Marcoleta, kasi pwedeng mangyari, maaaring mangyari. No?
pwedeng mabigyan ng pabor. Yun ang iniiwasan do, sir. Kung merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao, Oho. yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito diyan, ito Opo, sinasabi ko campaign eh. yan. Dali, kung kampanya naman yan, anak ng putik naman, bakit hindi mo naman sinulat doon sa sose mo? Ang gulo mo. Sabi nyo nung una, hindi panahon ng kampanya para mailusot yung pagkakadisqualify. Ngayon naman, ang sinasabi ni Rodante Marcoleta, kampanya kasi ito. Aba sir, ano ba talaga ang totoo sa iyo? Noong mga panahon Kailangan mong i-connecta. Oh, na yun. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos bumalik sabi ang putang. Sorry, ano? Ang sabi nga, Rodante Marcoleta, ito ay yung mga acts o ito yung mga sangay na kahit hindi public funds, kahit hindi pera ng gobyerno na galing sa mamamayang Pilipino, sangay ito ng plunder, no? Yung pagtanggap ng regalo kahit kanino habang ikaw ay nasa gobyerno. na naman sa iba. Alam mo, kanya ang plunder kasi kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, Oho. talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang walang paper. Kumbaga mga bossing, corruption. Ayan, sabihin na natin, no? Corruption yan. Corrupt din yan eh. O sige, ganito, ako na bahala sa iyo. No? Bigyan mo ako ng ganito or whatever, bigyan mo ako ng donasyon or kahit hindi si Rodante Marcoleta, ato, bigay ko sa iyo. No? Pero kapag yung pumabor ka na dyan, pagka natanggap mo na yan at nakakaginhawa na sa iyo, at sa mga future time, nangailangan yan at ikaw ang unang kinailangan, ikaw ang una na pinuntahan, sa malamang sa alamang ho, mga boss chief mo sir, bibigyan mo ng pabor yan, illegal man o hindi illegal, yung gagawin sa kanya. Di ba? Nakakahiyang tanggihan yan eh. Oh. Trail. Opo. Ganyan, Kasi ano. plunder nga raw, ano. Pag ano. Kaya napakahirap corruption. talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, OSA namin niya eh. Oho. Siya mismong nagbigay ng katibayan. O, sa palatuntunan natin ito sa Oo, ano. sa- Ito, di ho ba mga kababayan, siya naman talaga yung umamin. Oh. Kasi ho, ganito yan mga bossing eh. No? Tipuhong kinakailangan nilang magpaliwanag talaga mga kababayan. Bakit? Yung una, sinasabi nila panahon ng eleksyon. Di ba? Panahon ng eleksyon. Tapos nakita, sandali lang, bakit hindi mo isinulat doon sa sose mo? Kaya medyo umatras sila ng konti ng mga panahon. O hindi pa naman panahon ng eleksyon yan. No, kaya hindi pa bawal. Doon nga po naligwak si Marcoleta sa plunder. O, di ba? Sabi niya, parang admission against interest. Mhm. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip, si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. Ah. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta. Opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi din ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong Oh, yun yung ngayong palusot ni Rodante Marcoleta. Ano po, 1 year bakit hindi mo sinulat sa sose? Di ba? Bakit hindi mo isinulat doon sa campaign expenditure mo? Kaya pa ba, Rodante Marcoleta? Kung hindi, ang gulo, ang hirap nung sitwasyon ni Rodante, mga bossing. Bakit to? Kung pasok sa campaign period, hindi niya naman sinulat sa sose. Maaaring ma-disqualify yung pagiging senador niya. Kung hindi naman po pasok doon sa campaign period, doon naman po nahuhulog sa plunder, mga kababayan. No way out no? Kung ako sa iyo, mas pipiliin ko na lang kung disqualify lang yung magiging parusa, doon na lang ako. Kaysa doon sa plunder. Plunder, sir, 40 years.
na pagkakakulong ang pinakamatagal dyan, ha? singkat yun, ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 okay. days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na, ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi, Ano ba? Pasok ba na? Oh, wala pang campaign period pero pwede tumanggap ng donasyon, okay? Mahirap din. Medyo parang hirap dito. Ang hirap ipaliwanag yan. Sige, tuloy mo, Marcoleta. February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo, oho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Tingnan mo na, Doon nga po nagsimula yung issue na yan. ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 100. 52 million ang pera na. Ibig sabihin pala, pwede tayong tumakbo senador, ano? Oh, 12 ng billion. 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na ako kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon, di ba? Opo. Nung magpasya na akong mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang take note, ha? Hindi mo isinulat, ha? Sinasabi mo, kasi para sa eleksyon. Pero hindi mo pa din sinulat doon sa SOSE etong mga nagbigay ng pera para sa kandidatura mo. isang Mhm. magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit yung dito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Pagkalabas sa campaign period, donation, pagtanggap din na regalo yun. Marcoleta. Ang hirap talaga ng sitwasyon mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato Kung hindi ka kandidato, tumatanggap ka ng regalo. O, pasok pa din yun doon sa normal na araw. Tapos ikaw ay congressman na nakakatanggap o tumanggap ng 75 million. Sabi ni Miko Clavano kanina lang, may mga acts na hindi kinakailangan paggasta, nakaw sa pera ng gobyerno. May mga acts na kagaya niyan, pagtanggap ng regalo. lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala siyang kasalanan dyan. Sino si Garcia, yung yung nagsabi na walang kasalanan ka. Okay. Kilala namin si Garcia eh. Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Mhm. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Mhm. Ngayon, Naging transparent kayo. Pero alam mo, madami na din nagko-question doon sa COMELEC eh. Alam mo, mamaya, kasunod nitong topic na ito, meron pang isa na may ano din, na may sisiya sa atin din at hindi kumbinsido ang Supreme Court doon sa naging desisyon sa COMELEC. No, pagkatapos mo isusunod agad natin. okay. So, 112 billion ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN
dated December 31, 2025. Ba't di niya nilagay sa salin yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga si baka Malakas palang gumastos si Rodante Marcoleta, 70 million, 75 million, kayang ubusin agad agaran, ano? sila yung nabigyan. Oho. Pero hindi ginastos. Baka yun ang Yun ang problematic. mabigat. Tingnan mo diyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Sir, ito na lang. No? Total naman ako, hindi din ako tagahatol at hindi ako judge. No, hindi ako parte ng Supreme Court. Hayaan na lang natin dyan. At kami ay magre-reaction na lang dyan sa sitwasyon mo.